pumunta muna ho tayo sa ating Vice Presidente, mga kababayan. Kasi nai-stress ang Vice Presidente, no? Kaya labas-masok ng ating bansa. Ako ho, nai-stress. Makabili nga ng Rolex. Makabili nga ng Rolex pag ako'y nai-stress. Joke lang ho. No? Ayan po ang sabi sa balita ng News 5 TV, mga bossing. Ang sabi ho dito, hindi solusyon ang pagbiyahe. Yan yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Totoo naman ho, mga kababayan. Kasi gustong palabasin ni Vice Presidente na kaya daw po siya labas ng bansa, stress na daw po yung mga OFW, yung mga kapwa natin Pilipino. Doon daw po sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku, na-stress ako. Mag-book ka nga, papunta doon sa Miami, magsha-shopping ako. Sino ba tinutukoy ni kasi ni BP na nai-stress? Okay lang naman ho tayong mga OFW. Di ba? So, kumbaga, ang plano yata ng Vice Presidente, kausapin isa-isa yung mga stress na OFW dahil sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. Naku, wag na ho. No, nandito naman ho kaming vlogger, hindi nyo kailangan lumabas-pasok. No? Ang gawin lang ho nila, kung nai-stress sila, pumunta sila doon sa mga vlogger po na sumusuporta sa gobyerno. Yung mga vlogger na kada topic, ayan, meron tayong ipinapakitang mga dokumento, may mga ipinapakita tayong balita, meron tayong mga ipinapakitang mga materyales para totoo yung nababalitaan nila. Kasi yung mga OFW sinasabi niya, nai-stress ho dahil sa mga fake news na ipinapakalat po ng mga DDS. Ginagalit po sila. Hanapan mo ng ebidensya, wala namang ho ipapakita. Ini-stress ng mga DDS na OFW yung kanilang sarili sa pamamagitan ng pakikinig doon sa mga walang materyales ho ng mga vloggers. Sabi dito, hindi solusyon ang pagbiyahe. Sinagot ng palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa sentimiento umano ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ako naman, sentimiento ko lang dito, wala naman. Ano po, bukod doon po sa mahal ang pag-aaral ng anak ko, aray, ang sakit. Bukod po, wala nang iba. Wala tayong magagawa, nandito tayo. Gusto mong ibigay ng maganda yung edukasyon sa anak mo. Di ho ba? Mark, magkano ba? Masaklap po sa bulsa. Huwag nyo na pong alamin, mga kababayan. No, yun lang ang sentimiento natin. Pero sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikita natin, hinahagilap yung mga tao, hinahagilap yung mga kumpanya na nakikita na mukhang may sabit doon sa flood control. May stress ka ba niyan? Di ba? Gustong papanagutin ng ating Pangulo, mamaya natin pag-uusapan yan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi sagot ang pagbiyahe para masolusyonan ang problema sa bansa. Tignan mo naman ang Pangulong Bongbong Marcos. Lumabas po ng bansa nung isang beses, papuntang India. Pero mga kababayan, madami naman pong trabahong ginawa ang ating Pangulo. At isa nga ho dyan, mga boss chief amo sir, yung magkaroon ng visa free na po. Hindi na kailangan ng visa ng kapwa natin Pilipino o nating mga Pilipino kapag pupapasok ng India. Aba, nagalit na naman yung mga DDS. Mabaho daw kasi sa India. Mabantot daw din po sa India, mga kababayan. Kaya baliwala lang daw po yung visa free, visa free. Sabi po ng mga DDS na ni Hong Kong hindi po makapunta. Na ni Hong Kong kalapit na kalapit o baka Macau lang hindi makapunta. No? Baka po hindi alam ng mga hindi pa napupunta o napapasyal ng India. Maganda po dyan. Maayos po dyan. No? At hindi po lahat o kabuuan ng India na ang makikita nyo yung pinapakita doon sa Facebook, so sa mga YouTube, etc. etc. Maganda dyan, mga boss chief amo sir. 5 araw, bumiyahe ang Pangulo. May magandang naidulot. Kay Vice Presidente, ilang buwan na ho pabalik-balik, simula Marso, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pa din ho.
'Di ba? Puro bring him home pa din ho, mga bossing. Oo, yun yung sabi. Sabi ng mga DDS, magkakaroon ng visa free, papasok ng India. Ang babaho naman diyan. Sabi siguro nung yung pagtaas ng kilikili, kala mo may banel dito. Kala mo, pinatatuan ng kulay itim eh. Oh, ang lalakas magsabi na ang baho daw po doon sa India, pero kung makita mo yung mga vlogger nila, may banil pa ang putik na yan. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siyang magbiyahe para siraan ang Pangulo. Correct. Dahil yan lang naman po ang paulit-ulit na nakikita natin sa Vice Presidente, doon sa mga DDS, at doon sa mga kaalyado nila, manira kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Roque, di ba, meron pang palabas-palabas ng video si Roque na sumisinghot daw po at si Pangulong Bongbong Marcos daw yun. Ayun, tingnan nyo itsura ngayon ni Roque. Mas mukha na pong adik, mga kababayan. Game. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala pong sa konstitusyon na kailangan siyang magbiyahe para siraan ng Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Dahil yun naman po ang lagi nating nakikita. No, ito daw po ang sabi ng Vice Presidente. Lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino community sa abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. Vice Presidente, siguro medyo mabagal lang po ang inyong utak. Maliit lang po ang inyong utak, mahina lang po, no? Kasi may mga solusyon naman. Kung ganyan talaga ang problema, nandiyan naman yung mga vloggers nyo. Di ba? Ako, kagaya nito, mga boss chief amo, sir. Napapanood nyo ako sa New Jersey, napapanood nyo ako sa New York, may nakakapanood dito sa Middle East. No? I-komento nyo kung taga saan kayo ngayon. Yung mga nandiyan sa comment section, i-komento nyo kung saan nyo ako napapanood ngayon. May nakakapanood ng taga Bacolod. Di ba? May nakakapanood ng Hong Kong. Hindi mo kailangan mismong ikaw yung pupunta at ikaw mismo ang magpapaliwanag. Di ba? Kaya nga po may social media na, kaya nga po may mga platforms ng ganyan ayan, kagaya po ni Ning Plavier. Napapanood tayo from UK. Di ba? Kaya po may mga social media para hindi na kailangan bumiyahe pa doon. Kaya nga may mga online delivery na din bakit kayo pinapahirapan ninyo ang inyong sarili na magpupunta doon sa sinasabi nyong nai-stress na o frustrated na yung mga kapwa natin Pilipino? Parang kahinaan po ng pagdedesisyon yan, Madam Vice Presidente. No? Eto nga, meron na tayong mga social media platform. Mas madali ito, araw-araw pa. No? Araw-araw mo pang maipapaliwanag sa kapwa natin Pilipino. Kaya ang sabi ni Atty. Claire Castro, siguro nga po mapuprostrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po nasa Pilipinas nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas nasa field trip. Nasa personal trip daw ho, mga kababayan. Di po ba? Tsaka, mga bossing, halatang-halata naman na yung mga galawan po nila, na yung mga paglabas-labas nila, para po lagi yan kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, stupid and lame excuses yan, sinasabi ni Sara. Correct.